Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan nating alalahanin, panahong tayo inalipin ng ngalan ay ating sambitin. Paanong di tayo lingapin, bayan muling magtipon, awitan Panginoon, sa pihing sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa pihing sariwain, pagliligtas niya sa Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. Sumainyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihang nagpapairal sa tanang sanlibutan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsigpo po lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Ako'y si Juan. Nangusap sa akin ang tinig na narinig kong nagsasalita mula sa langit. Lumapit ka sa anghel na nakatungtong sa dagat at sa lupa, at kunin mo ang hawak niyang kasulatang nakabukas. Nilapitan ko ang anghel at hiningi ang kasulatan. Ang wika niya sa akin, kunin mo't kanin ito, mapait yan sa sikmura. Ngunit sa bibig mo'y sintamis ng pulot pukyutan.
Inabot ko at kinain ang maliit na kasulatan, matamis ngang tulad ng pulot pukyutan. Ngunit nang malunok kunay, pumait ang aking sikmura. At sinabi niya sa akin, kailangang ipahayag mong muli ang mga hula tungkol sa iba't ibang mga tao, bansa, wika at mga hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Saan mong tugunan ang ating pong itutugon? O kay tamis namnamin ang utos mong bigay sa amin. Ulitin po natin. O kay tamis namnamin ang utos mong bigay sa amin. Nagagalak na susundin yaong iyong kautusan, higit pa sa pagkagalak na dulot na kayamanan. Tugon. O kay tamis namnamin ang utos mong bigay sa amin. Ang buo mong kautusan sa akin ay umaaliw. Siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. Tugon. O kay tamis namnamin ang utos mong bigay sa amin. Higit pa sa gintot pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. Tugon. O kay tamis namnamin ang utos mong bigay sa amin. Ukay tamis na namnamin ang utos mong ibinigay, matamis pa kaysa pulot, yaong lasang tinataglay. Tugon. O kay tamis namnamin ang utos mong bigay sa amin. Halos humihingal ako dahilan sa kasabikan, na matamoy yaong aking minimithing kautusan. Tugon. O kay tamis namnamin ang utos mong bigay sa amin. Magsitayo po lahat. Hallelujah, hallelujah. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. O ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa templo at kanyang ipinagtabuyan ang mga nagtitinda. Sinabi niya sa mga ito, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan, ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Araw-araw si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsikapan ng mga punong saserdote, ng mga iskriba, at ng mga pangunahin ng bayan na siya'y ipapatay. Subalit wala silang makitang paraan upang maisagawa ito, sapagkat taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Kung kahapon, narinig po natin ang pagtangis, ang pag-iyak ni Jesus nang makita niya mula sa malayuan ang Jerusalem. At sinabi nga sa atin na kung nalalaman mo lang ang tunay na makapagbibigay ng kapayapaan sa iyo. Yung pag-iyak, papasok pa lang siya, papunta pa lang siya. Itong Jerusalem, yung kumbaga isa sa pinakamagandang syudad noong panahong iyon. Inaasam ng marami na makarating dito. Talagang labis yung kalungkutan ni Jesus, yung kanyang naramdaman nang papunta pa lang siya. Pero ngayon, nandun na siya mismo sa loob. Dahil nga bahagi po ng kultura ng mga Hudyo na sila po ay pupunta ng templo. Halos isang beses isang taon yung pinaka-requirement sa mga Hudyo na pumunta doon. At ngayon,
nagalit na si Jesus. Kung kahapon umiyak, iniyakan niya ang Jerusalem, ngayon naman ay talagang nagalit si Jesus. At sabi dito, ay kanyang ipinagtabuyan ang mga nagtitinda. Parang, di ba, ito yung uri ng malasakit na ipinakita ni Jesus sa templo. Dahil itong templo ay dapat manatili sa kung ano ang kanyang dinudulot sa tao. Ang templo ay bahay dalanginan, bahay ng Diyos, na dapat kung pupunta ka doon ay para makapagdasal, para makapaghandog ng pasasalamat, para magkaroon ng ugnayan ang Diyos at ang tao. Pero dito, talagang gulat na rin siya dahil ibang-iba na ang templo ngayon. Nagiging pugad na ng mga magnanakaw. Ginawa ng palengke, ginawa pampugad ng mga magnanakaw. Hindi ito, hindi na nahimik lang si Jesus. Hindi siya basta hayaan na natin yan. Basta ikaw, basta siya, pupunta, papasok, hindi. Hindi ganun ang uri ng malasakit. Isang magandang mapaalalahanan tayo, no? Hanggang saan ba natin kayang ipakita ang ating malasakit? Malasakit sa simbahan, malasakit sa mga bahagi ng simbahan. Kontento na rin ba tayo na ano bang nararamdaman niyo? Halimbawa dito sa Soledad, ano bang mararamdaman ninyo kung pagbalik ninyo dito ay ibang-iba na sa gaya ng nakikita ninyo? Anong mararamdaman ninyo kung marumi, maraming basura, maraming tambay, maraming chismosa, maraming adik, ano bang mararamdaman? Papasok pa ba kayo dito o lalayo na lang? Ang kadalasan sa atin, kapag nai-iskandalo tayo sa simbahan, ang kadalasan ginagawa ng mga Katoliko, umaalis. Nakakatulong ba yun? Nakakabuti ba yun? Yung umaalis na lang tayo. Kasi pwede naman sana, di ba, no? Pwede namang umalis na lang si Jesus. Kasi pwede naman tayo talagang makipag-usap kahit saan sa Diyos. Bakit kailangan pa sa templo? Pero hindi eh. Ipinakita sa atin kung paano dapat magmalasakit. Hindi yung makikipag-away ka, no? Hindi yung makikipagtagisan ka na habang nasa simbahan ka, nakikipag-away ka naman ang todo-todo. Kailangan natin makita yung uri ng malasakit na ibinibigay dapat natin sa simbahan. Dahil tayo ay bahagi ng simbahan na dapat nangangalaga at mapanatili ang kabanalan ng tahanan ng Diyos. Minsan tayo mismo, halimbawa, kung sa tingin mo ikaw ang nagiging sanhi ng skandal, ikaw na mismo ang umalis. Ikaw na mismo ang lumayo. Nawa, hindi umabot sa punto na kailangan tayong paluin, kailangan tayong iwas-iwas para lamang matuto. Hindi naman po yung mga tao yung ipinagtabuyan ni Jesus, kundi yung mga ugali, yung pamumuhay ng mga nasa templo. Kasi dapat kung pupunta ng templo, matulungan natin ang bawat isa na mapabanal. Baka lang po kasi nakafocus na lang yung maraming tao doon sa kanilang hanap buhay, doon sa kanilang mga gawain na hindi nakakabuti para rin mismo sa tao. Kung sakali, minsan meron po, dahil ngayon po ay Biyernes, araw ng Nazareno. Minsan meron kaming lingwahe ng mga deboto. Pag yung pitik,
pitik ng Nazareno. Pag sinabing pitik, pinaalalahanan lang tayo na baka iba na yung nagiging dahilan ng pagpunta natin ng simbahan. Imbis na pumunta doon para maglingkod sa Nazareno, baka pinagkakakitaan na ang Nazareno. So, hindi tayo pumupunta ng simbahan para kumita, para mang-abuso, para mangikil, kundi para magbigay at magpasalamat sa Diyos. Pero nawa, tayo po mga taga-solidad, dito po sa Kamba, magmalasakit tayo sa bahay ng ating ina. Dahil ito rin ay tahanan ng Diyos. At tandaan natin na tayo po ang nagiging simbahan, tayo po ang nagiging mukha ng simbahan. Kaya hindi pwedeng yung kilos natin, yung pananalita natin ay hindi natin aayusin. Hindi tayo malaya, pero kailangan natin kinukonsider din. Lalo pa, ang mga taga-solidad, tinan mo, pag mga nakabelo, talagang ang babait, di ba, Pero hindi pwedeng hanggang ganyan lang. Kasi nga, nakikita kayo, pagpunta ninyo sa mga lugar, sa inyong mga kapitbahay, kayo po ang nagiging mukha ng simbahan ng solidad. Di ba, minsan pag nasasabi po, di ba, taga-simbahan yan? Bakit ganyan? Mahirap naman, nakabelo kayo, tapos kasama kayo sa chismisan, di ba, Mahirap naman yun. Ganyan yun yung, yun yung isang bahagi ng responsibilidad natin sa pagiging bahagi ng simbahan. Kaya huwag na nating hintayin na pitikin pa tayo ni Jesus para lamang matauhan na, sumusobra yata yung dila, sumusobra yata yung sinasabi, hindi na napapagnilayan. Okay ba? Okay naman. So, nawa, yung malasakit ay maibigay natin, pero lalo tigit, maunawaan natin yung malasakit na dapat nating ibinibigay sa simbahan. Amen? Sapat ang utos ng Panginoon, subalit nag-uumapaw ang kanyang awa. Manalangin tayo sa Ama ng buong pananalig sa kanyang karunungan. Ang ating pong itutugon, Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang simbahang Katolika, naway akayin ang kanyang mga miyembro sa daan ng katuwiran at higit silang ilapit sa pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Tayo naway matutong tumalikod sa kasalanan ng buong puso habang nananatiling masunurin sa batas ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga hindi pa sumasampalataya, naway makinig sa salita ng Diyos at maakay sila sa kaligtasang walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga may sakit, matatanda, nalulumbay, at lahat ng nagdurusa, naway huwag nating kaligtaang lingapin. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga tapat na yumao, naway lumigaya sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya.
Ganun din ang kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga kahilingan, mga misang pasasalamat, at lahat po ng mga kaluluwa sa purgatorio. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo po lahat. Panginoon, aming alay, itong alak at tinapay sa altar mo. Tanggapin sa iyong kamay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling noong ang lahat ng umiiral ay iyong likain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain, kaya't siya'y kinalinga ng mahal na Birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayanang banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan,
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ay hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay sana mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kay sana mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo.
Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ng Kristo. Amen. Panalangin sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama, kaaluban mo kami ng iyong bugtong na anak, ang mahal na pong Jesus Nazareno, aming Diyos at mananakop, ay magdusa at mamatay sa krus upang tubusin ang tao sa kanyang mga hirap at kamatayan. Ipinadadama mo ang mabigat na kasalanan ng tao at ang dakila mong pag-ibig. Itulot mong matanggap namin ang bunga ng kanyang pagtubos sa amin. Naway mabuhay kaming tunay na Kristiyano at makamit ang hinihiling sa iyong awa ng buong pananampalataya at pag-ibig. Sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alam natin na si Jesus ay nariyan sa sagradong hostyang pinamamahayan ng dugo at katawan na siyang pinuhunan sa pagtubos sa ating kasalanan. Nasa Kanya ang ating kaligtasan, nasa Kanya ating katahimikan. Purihin siya habang tayo'y may buhay. Sambahin siya magpakailanman. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga ating pagkukulan ng panalangin, ang mga yumao nating mga mahal sa buhay, ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio.
Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, halikayo at samahan. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan naway pagkamitin ng may kapal. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Ama naming mapagmahal, inihabilin namin sa iyo ang aming mga kapatid na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo silang pabayaan at pamalagiin mo silang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo sana ang kanilang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala dahil ng kanilang kahinaan. Manatili nawa silang maligaya sa iyong piling kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong ating mahal. Sila nawa ay silaya ng ilaw na walang hanggan. Inyong Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama, at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Good morning. Morning po pala. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,